Naku, mukhang bad news ito para sa Barangay Ginebra dahil itong si Jamie Malonzo ay nag-undergo pala ng tinatawag na CT scan para tignan kung meron siyang malalang injury do sa kanyang likod. At titignan din daw kung ito ay meron tinatawag na sports-related hernia. Kapag ito ay nakumpirma, wag naman sana, pero kung ito ay makumpirma, malaki ang posibilidad na baka tapos na ang conference nito si Jamie Malonzo kahit hindi pa siya nakapaglalaro. Baka next conference na balik nito o baka next season na. Depende kung gaano kalala yung injury nitong si Jamie Malonzo. Malaking dagok ito sa Barangay Ginebra kung sakasakali. Dahil syempre yung mga back injury, medyo matagal yan gumaling at kadalasan pabalik-balik para dun sa mga matagal ng fans ng PBA kung inyong matatandaan. Yung back injury, yan yung dumali dito kay Danny Sigel kung bakit hindi na siya nakapaglaro ng matagal dito sa liga at bumagsak yung performance niya doon sa huling parte ng kanyang karera. Kaya sa ngayon, kailangan natin tignan o subaybayan kung anong mangyayari dito kay Malonzo. At syempre, yung style ng laro ni Malonzo na high flyer at athletic, talagang maapektuhan yung likod dyan. Dahil syempre, kapag tumalong ka at bumagsak ka bigla, naku, masamang injury yan. Kaya hindi nakapagtataka kung ba't hindi siya ginagamit ng Barangay Ginebra. Siguro at the most, siguro baka ang balik nito next conference sa Philippine Cup. Pero kung malala yung injury, baka next season na ang balik nitong si Jamie Malonzo. Napakalaking kawalan nitong si Malonzo. Hindi pa masyadong nararamdaman ngayon dahil may import. Pero pagdating ng Philippine Cup, kung wala kasi Malonzo plus wala pa itong si Jeremiah Gray, mukhang dyan talaga mararamdaman ng Ginebra yung magiging problema dito sa kanilang front court at doon sa wings nila. Kaya tignan natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone dito. Mukhang desidido ang SMB na makuha itong import na si Terence Jones na dating naglaro dito sa TNT Tropang Giga. At ang report ngayon, mukhang ang ino-offer daw dito ng San Miguel Beer ay $180,000 o 10 million para maglaro ng isang conference. Halos doble yan o doble talaga doon sa pinayan daw natin ng TNT na umabot ng $90,000 para dito kay Terence Jones nung naglaro siya sa Commissioner's Cup kung saan nag-champion ng SMB si Chris Macaulay, import nila noon. Kung sakaling ito nga ay totoo, mukhang tumalabas nga na yung mga sinasabi ng insiders na papalitan to si Ivan Aska ay mangyayari talaga. Mahusay naman maglaro itong si Ivan Aska, pero ang tanong, ito bang si Aska ay yung klase ng import na kayang makipagsabayan dito kay Tony Bishop pagdating ng playoffs o di kaya kay Justin Brownlee kapag bumalik na? Ito bang si Aska ay kayang sumabay kay Ronde Hollis Jefferson? Kaya yan ngayon ang tinitignan siguro ng SMB at siguro yan ang dahilan kung bakit mukhang tinitignan ngayon ng San Miguel Beer na kumuha nga ng isang katulad nitong si Terence Jones. Sabihin na natin na sobrang taas ng talent fee nito. Pero alam naman natin ng SMB, pati na ang SMC of course, hindi yan nagdadalawang isip na gumastos kung sa tingin nila ay ito ay makatutulong para doon sa kanilang kupunan. Lalong kailangan ngayon ng dominant import ng San Miguel Beer dahil ang dami-dami nilang mga injuries at hindi pa tiyak kung kailan babalik yung ibang players. Sa ngayon ito si Terence Jones, alam natin, meron niyang contract sa ibang liga sa abroad. Pero kung gusto talaga ng SMB na makuha ito si Jones, pwede nilang i-buy out yan para maglaro siya dito. At syempre, kailangan din kausapin ng TNT para makuha ang rights nito. Kung nagawa ng Ginebra yan kay Bishop, sigurado kaya rin naman gawin ng San Miguel yan kay Terence Jones. Nako, mukhang may posibilidad na baka maban itong si Coach Pido Harencio ng Northport Batang Pier pagkatapos sa naging altercation nila nitong si Thomas Robinson. Nakita naman natin doon sa game ng NLEX at Northport na kainitan na itong si Robinson at itong si Pido Harencio doon pa lang sa game. Pero umabot ito hanggang dugout sa tunnel kung saan nagsigawan sila. At merong ginawa itong si Coach Pido Harencio na gesture na hindi maganda at nakita ito ni Commissioner Willie Marshall dahil siya mismo ang nandun at kabilang sa mga umaabot sa dalawa. Sinabi nito si Robinson na hindi naman daw seryoso yung nangyari, pasama lang daw loob ni Pido dahil natalo siya at nanalo NLEX. Pero sinabi ni Coach Pido Harencio na nagsorry na raw siya kay Commissioner at susubukan din daw niya magsorry dito kay Robinson na sa ngayon ay nakabakasyon dahil medyo matagal pa yung next game
nitong NLEX Road Warriors. Pero sinabi ni Commissioner Willie Marcial na kahit na nag-apologize na itong si Coach Pido Herencio ay titignan pa rin nila kung anong penalty ang pwedeng ibigay dito dahil doon sa gesture na ginawa niya at doon sa mga sinabi. Kahit sinabi ni Coach Pido Herencio na palabiro ito, hindi raw niya sinasabi ni Commissioner Marcial na pwedeng alisin yung posibilidad na magkaroon ng lengthy o mahabang suspension dito kay Coach Pido Herencio dahil nga doon sa ginawa niya. So, tignan na lang natin. Sinabi ni Coach Pido na nagsimula daw yung gulo na yon dahil nga doon sa naging sagutan itong si Thomas Robinson at yung isa doon sa mga opisyalis ng Northport Batang Pier. Hindi raw ito nagustuhan ni Coach Pido kaya umabot hanggang dugout o tunnel yung sigawan nila. Pero sinabi ngayon ni Coach Pido na mukhang okay na siya at sana naman daw ay wag maging malala yung suspension. Kaya tignan natin kung anong magiging desisyon ang Commissioner Marcial. Templados ngayon, hindi na ito nakakagulat ay tumatanggi doon sa mga trade proposals na dumarating sa kanila. May mga teams kasi na nag-i-inquire kung available ba itong si Joseph Eriobo, si David Morel at yung iba pang players nila na hindi masyadong nagagamit. Pero sinabi ni Coach Chito Victorero na hindi interesado ang Magnolia na makipag-trade ngayon. Kahit sabihin pa natin na hindi naman nagagamit yung mga nabanggit. Pero pagdating ng Philippine Cup, pag wala na silang import, syempre diyan nila kakailanganin yung maraming big men. Katulad nito si Morel, itong si Tratter, si Eriobo at yung iba pa. At lalong lalabas dyan yung pagiging improvement nitong si James Laput at yung iba pa nilang players. So yan ngayon ang kinukonsidera itong Magnolia Chicken Templados. Hindi lang itong Commissioner's Cup kung saan maganda laro nila. Kung hindi, maski na yung iba pang mga conferences na darating. Kaya yung mga teams na nag-i-inquire kung pwede nilang makuha yung ganito o ganyang player mula sa Magnolia, sinabi ng Magnolia na ito raw ay hindi mangyayari dahil sa ngayon wala silang balak na makipag-trade dahil ang gusto talaga ng Magnolia ay maging intact yung lineup nila. Ayaw nilang gawin dahil syempre ang ganda ng simula ng Magnolia at ang pag-asa ni Coach Chito Victorero ay ito ay masusustain nila hanggang sa huli. At kapag yan ay nangyari, baka matapos na yung medyo habang panahon kung saan itong Magnolia ay hindi nag-champion. At baka maputol na nga yung sinasabi na paulit-ulit na nangyayari na ang champion lagi kung hindi San Miguel, Ginebra o TNT. Kaya tignan natin kung magagawa nga ng Magnolia yan at kung tama nga yung desisyon nila na hindi pumasok sa mga trades para lalong lumakas yung kanilang lineup at hindi mabago yung chemistry nito. Shout out kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, JJ Sibum, kay Donel Santiago, kay Romeo Conchada, Jonad Malyari, kay Joseph Pineda. Pinabati din natin si Jason Mendoza, si Edwin Carmona Jr., si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Enju, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Dionisio Mercado, si Dexter Domer. Pinabati din natin si Jordan at John Reedy Malantad, si Maria, Rico Olarte, Jonel Alagon at si Lino Valles Family, Kagawad Katsakino Tukusin, Ronald Berbosidad at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.